Yan, we are now in chapter 4 of the book of Galatians, and ano na, ilang percent na bang ano? So, 4 out of 6 na of the book of Galatians, and tunay na napakabuti ng Panginoon kasi yung book of Galatians, actually I've read this before, pero ang salita ng Panginoon para siyang fresh lagi eh. Parang lagi kang merong bagong revelation palagi sa iyong Panginoon. So, yung pinakang summary nung buong chapter 4, first one is yung pagtuturo that believers are no longer slaves, but we are also a child of God. And dito pinag-usapan din na sa pamagitan ni Jesus Christ, we are redeemed at the right time. And also, tinuturo din dito kung paanong ang banal na espiritu ang nagko-confirm o nag-a-affirm ng ating identity as God's sons and heirs or tagapagmana, ano. And isa din sa pinapaliwanag dito is kung paano ang pagbalik sa ilalim ng kasulatan o pagbalik sa ilalim ng kautusan o ng law ay parang pagbabalik mula sa slavery. So parang actually personally ako, ang laging unang pumapasok sa akin dyan is when God rescued and redeemed yung mga taga-Egypt, yung mga Israelita from Egyptians na doon sa Ehipto, sila alipin doon, sila ay pinapapatay doon, sila ay walang buhay. And then, suddenly, nung nakaranas na sila ng gutom or ng problems o ng problema, suddenly, iniisip nila na bumalik na lang kaya kami dyan sa dyan sa Egypt. And forgetting kung ano ba yung pinanggalingan nila. Nakalimutan na nila kung saan sila nagmula. Welcome, Kailin. And then sabi dito, yung pagbalik mo daw sa kautusan or pagsunod dun sa 10 utos o pagpapailalim sa ilalim ng utos ay nagpapakita na ikaw ay nagpapailalim ulit sa spiritual slavery. And then this chapter also talks about how kung paanong si Hagar at si Sarah ay para silang example ng dalawang covenant. Kasi yung kay Hagar, siya ay under the law and also the slavery, samantalang si Sarah naman ay nagpapakita ng promise na nagre-resulta naman ng freedom. Ano? So tayo bilang tayo bago mananampalataya ni Kristo, tayo ay sinasabing tayo ay mula sa pangako ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng freedom or kalayaan. So, with that being said, tayo ay mag-proceed na sa ating main lesson, sa atin pong tatlong lesson for tonight's chapter. The first one is in Christ, we are God's children and not slaves. Ito ay ilang beses din binigyang emphasis ni Pablo for the whole of book of Galatians, na kumbaga sinasabi niya na tayo ay hindi alipin, kundi ang bawat isa sa atin ay, kung nung tinanggap mo si Kristo, ikaw ay naging anak ng Diyos at kanyang tagapagmana. So before Christ, people live under restriction and fear. Nung bago dumating ang si Kristo, ang tinitingnan nila parang there's always this restriction, there's always this rule na itong kailangan mong gawin. Pag hindi mo to ginawa, ikaw ay susumpain or you will experience death, or parang yung pagsunod ng tao or yung obedience ng tao ay nagsisimula sa pamagitan ng fear. Samantalang, through Jesus, God did not just forgive us, He adopted us. Ibig sabihin, yung obedience natin, hindi siya nagmumula o nanggagaling sa takot o sa restriction o kaya ay sa rules, kundi it is because you accepted the forgiveness of our Lord Jesus Christ, and yun yung nagtutulak sa iyo na gumawa ng mabuti. So, being a child means, first, ito napakahalaga. Pag sinabi ikaw ay anak ng Diyos, when we say that you are a child of God, first is you have access to your Father. Bilang ikaw isang anak, hindi mo naman kailangan ano bang tawag dito? Magpaalam pa o uh, humingi ka pa ng permiso o ng permit para lumapit ka sa iyong ama, di ba? So being a child gives you access to your father and also security in his love. As you all know, kadalasan sa mga tatay, when you were born, wala ka pang ginagawa, hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral, hindi ka pa nakakapaglaban, nakakapagluto. When your father looks at you, kung yung magulang mo tinitingnan ka, mahal ka na agad. It is not because of your action, hindi dahil sa accomplishment mo bilang isang anak, but because of his
or her love for you as their child, di ba? Hindi ba nung pagkapanganak ka, sasabihin ng nanay mo na, ay, hindi ko muna ito mahal at hindi naman tatamad-tamad, wala pa naman itong nagagawang batang to, walang pakinabang. So it is not your performance, but it is about your relationship to that person. And then number three, a permanent place in His family. Hindi to kagaya ng ibang tao na pwede kang itakwil. When you are born in the family of God, you have this security and then permanent place in the family of God. Amen. Hindi pwedeng pabago-bago ang isip ng Panginoon na ngayon family ka, bukas hindi. Ngayon family, bukas hindi. 'Di ba? Tayo ay hindi, when you are in the family of God, forever kang family. Yan. Dito pala talaga yung literal na family is love. Family is love. Yeah. So when we obey, we are not we when we obey not now not to earn love, but because we are loved. Ito po ay napakahalagang maunawaan natin. Hindi ka nag-o-obey sa kautusan ng Panginoon upang makamit mo yung pag-ibig niya, kundi nagagawa mong sumunod dahil una mong naranasan na ikaw ay mahalin. So if we can read from Galatians chapter 4 verse 7, it says here, kaya't ikaw ay hindi na alipin kundi anak na. Dahil ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay tagapagmana na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So you are no longer a slave. Kung makikita mo, actually this picture has been parang pinakita na tong picture na to ni Jesus through dun sa story ng alibughang anak. Kasi familiar naman kayo doon, di ba? The prodigal son, din sa story ng prodigal son. Yung isang anak, siya yung anak na matigas ang ulo, tapos kinuha niya yung mana niya, but the love of the father, ipapakita na despite of his pagkakamali, despite nung kanyang pagtalikod sa ama, yung ama is open yung arms niya para tanggapin muli yung kanyang anak na alibugha. On the other hand, yung isa namang anak, dahil hindi niya tinuturing yung sarili niya na parang anak, kundi tinuturing niya yung sarili niya na parang isa siyang servant o tagapaglingkod doon, hindi niya din na-enjoy yung benefits o yung privilege ng pagiging anak nung amang mayaman. So, dapat hindi ikaw yung panganay at hindi din dapat ikaw yung anak. Kundi dapat ma-acknowledge natin na kung ano ba yung katayuan natin sa harapan ng Ama. That we are a child of God. You are not a slave or ikaw ay alipin o tagapaglingkod lang. Although we believe that we are a child of, that we believe that we are a servant of God, but ako naniniwala na bago ka naging servant ng Panginoon, una ka muna niyang naging anak. Amen? Yan. Pwede mo i-chat natin yan sa ating chat box. Sabihin natin, I am a child of God. I am a child of God. Yeah. So, napakalinaw po ng point number 1 natin, ano? That in Christ, we are God's children, not slave. Tayo anak ng Diyos, hindi mga alipin. Next one. Lesson number 2. Yan. We have returning to the law is a return to spiritual slavery. Ito yung sinasabi ko kanina na when you return to the law, when you return to the book of Moses o yung sa utos ng Diyos at pinapailalim mo yung sarili mo, last week nabasa natin that when you put yourself under the law, sabi doon na nilalagay mo rin daw yung sarili mo sa curse. Dito naman sa chapter 4, sinasabi that when you put yourself under the law, pinagsisiksikan mo yung sa sarili mo na dapat sundin ko pa rin yung batas upang ako ay maligtas, binabalik mo daw yung iyong sarili sa slavery. So Paul clearly teaches that adding the law to grace does not produce maturity. Yung nagsasabi na pag nabagawa mo yung batas, mas mature ka bilang isang Kristiyano, hindi po. It produces bondage. Pag sinabing bondage, parang pagiging alipin o pagiging nakatali ka pa rin. Nakatali ka pa rin dun sa mga rules, nakatali ka pa rin sa fear, nakatali ka pa rin dun sa restriction. It may look like na you are spiritually mature, but the reality is yung pagsunod mo, yung obedience mo cannot replace your relationship or your relationship na meron ka sa paningin, sa harapan ng Panginoon.
So grace trains the heart, but legalism controls behavior but hardens the soul. So yung grace, ang tinetrain niya yung heart mo. Amen? Pagka natuto ka na tanggapin yung grace ng Panginoon, yung pagpapala ng Panginoon, yung forgiveness ng Panginoon, and then you respond accordingly sa kung ano yung natanggap mo, natetrain yung heart mo to respond to God and to respond to His goodness na ikaw ay nagre-respond through repentance. Kaya nga po, if we can read the Bible, the scripture says, it is your goodness or your goodness, God, leads me to repentance. Yung kabutihan ng Panginoon ang nagtutulak sa atin na tumalikod dun sa atin pong masasamang mga gawa. On the other hand, yung legalism naman, pag sinabi kasi nating legalism, maybe pag-aralan natin siya sa susunod. Pero when we talk about legalism, ito yung basically parang dapat ito ang gawin mo, bawal to, ito dapat ang sundin mo. Ito dapat pagkasuot mo tong ganitong bagay, hindi ka nakarapat dapat sa Panginoon. Kapag ito lang ang pwede mong kainin, ito lang ang pwede mong sabihin, ito lang ang pwede mong gawin according to this law. So basically, parang there is this parameter, there is this rules, there is this restriction na kailangan mong sundin at ma-perfect ng behavior mo, which usually nag-harden ng iyong soul. Anong example nito, Kuya Kenneth? If you can see, yung mga Pharisees, yung mga Saduceo, Paraseo, yung mga Korean, di ba? Para mga Korean sila, mga Saduceo, Pariseo, yan. If you look at them, dahil ang ginagawa nilang basihan ng kanilang righteousness at ng kanilang salvation ay yung pagpapailalim nila sa batas o yung kanilang obedience at pagsunod sa batas, kung nakikita nyo, they are usually the first one na judgmental. Pag nakakita sila na nagkasala, if you read the Bible, they pray na, buti pa ako Lord, hindi ako kagaya nila. Because if you look at your performance, if you look at your good works, you look at kung ano yung kaya mong gawin, nagsisimulang ikaw ay tumigas ang puso mo at ikay magmataas. Pag nakikita mo na perfecto ka, na ang galing mo sumunod, nagsisimula na tingnan mo yung iba na sila ay mababa kaysa sa iyo at tingnan mo naman yung sarili mo na ikaw ay mas mataas kaysa sa kanila. Hello po, Brother John. Magandang gabi po. On the other Hi, hand, good evening. good evening po. Yan. At tuloy po natin, pag sinabi namang grace, you respond to the grace of God with Ah, humility. Ito naman yung may kasamang pagpapakumbaba sa ginawa ng Panginoon sa iyo. Na pag nakikita mo yung sarili mo, hindi ka higit sa kanino man, hindi ka mataas kung kanino man, kundi ikaw ay makasalanan na niligtas, tinubos sa pamamagitan ng biyaya at kabutihang loob ng ating Panginoon. Kaya nga, the literal definition of grace is undeserved, unearned, unmerited grace and mercy of God. Amen. Hindi mo deserve, kaya pero natanggap mo, kaya ikaw dahil naunawaan mo 'yon, nagpapakumbaba ka. On the other hand, kapag tinitingnan mo naman yung iyong performance, yung galing mo, nagiging dahilan naman ito na magkaroon ka ng ego, ng pride na nag-harden ng iyong soul. Amen. And if we can actually read from Galatians chapter 4 verse 9, sa Galatians chapter 4 verse 9, sabi dito, ngayon ay kilalanin ninyo ang Diyos. O mas tamang sabihin, kayo'y nakilala na ng Diyos. Bakit pa kayo bumabalik sa may hina at walang kapangyarihang mga espiritu at muli ninyong nais magpasakop sa mga ito? Isa po to sa mga tanong ni Pablo talaga. Di ba dati na kayong nasa batas? Dati na kayong nasa ilalim ng batas at ang conclusion ng law is ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And everyone na hindi nakapasa sa pamantayan ng Panginoon will be cursed. So basically, if you are under the law, you are under the curse. Actually, binasa din natin yan sa chapter 3. Ang tinatanong niya at pinagtataka niya, di ba, binigyan na kayo ng Panginoon ng kalayaan, binigyan na kayo ng Panginoon ng freedom, binigyan na kayo ng Panginoon ng kaparaanan para kayo ay maligtas sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Bakit pinipilit niyo yung sarili niyo na bumalik sa slavery? Bakit pinipilit niyo yung sarili niyo na bumalik sa law? Bakit pinipilit niyo yung sarili niyo bumalik sa curse? Well, God is giving you freedom. Yung law, nabasa din natin sa chapter 3, na walang napawalang sala sa pamamagitan ng batas. Kaya nga po napakalinaw dito na sa yung lesson number 2 natin, that returning to the law is a return to spiritual slavery.
Until naglumaya yung kaisipan mo na hindi yung pagsunod mo sa batas o yung pagiging mabait mo, pagiging matalino mo, pagiging bihasa mo sa salita ng salita ng Panginoon na makakapagligtas sa iyo, not until naniwala ka na it is not you, but it is the sacrifice of Jesus Christ ang magpapalaya sa iyo, ay hindi ka talaga tunay na mapapalaya. If you can read from the if you can read from the Bible, sinabi ng Panginoon that I am the way, the truth, and the life. The emphasis here is He is the truth. And kung nababasa din natin, sinabi ng Panginoon in Scripture that it is the truth that will set you free. So kung susumahin natin, ang sinasabi dito, it is Jesus Christ who can set you free. Amen? Hindi yung Amen. pagsunod sa law, hindi yung obedience mo, hindi yung galing mo, hindi yung performance mo, but it is the performance of your Lord Jesus Christ. Kaya nga po, yung confidence natin is hindi yung kaya mong gawin, kundi ang confidence mo ay kung ano ang kayang gawin ni Kristo sa buhay mo. Amen. Pwede bang Amen. i-chat natin dyan sa ating chat box? Sabihin natin, I am free because of Jesus Christ. Amen. I am free because of Jesus Christ. Malinaw po, sana po ay maging malinaw ito sa atin kasi actually, even after today, marami pa rin pong mga mananampalataya na naniniwala na kailangan pa rin nilang gawin itong mga bagay na ito. Ginagamit nila yung mga verse tulad ng ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Subalit, ang pinakang tinutukoy po noon is kung ikaw talaga ay tunay na nananampalataya, ikaw ay maliligtas at sa pamamagitan ng iyong kaligtasan na natanggap, sa pamamagitan ng iyong grace na natanggap, is nakakagawa ka ng mabuti. Ibig sabihin yung pananampalataya mo ay gumagawa. Hindi po yung kaligtasan ang bunga, kundi po yung magandang gawa ang nagiging bunga ng iyong kaligtasan. Amen. Amen. Okay po, next one. Number 3. Lesson number 3. Sabi dito sa lesson number 3, sino pang gustong bumasa? Tayo ka. Si Tupper. Believers are children Amen. of wrath, not of human effort. Yeah. Sige, basahin mo na rin yung sunod, Brother Tupper. Yan. Christians are not saved or sustained by trying harder. We live by trusting what God has already promised and fulfilled in Christ. Faith rests in God's work, not our performance. Amen. So, lesson number 3, believers are children of promise. Yan, napakalinaw po nito. Children of promise ka. Hindi ka pinilit, hindi ka anak sa pilit, kundi ikaw ay anak sa pangako ng Panginoon. And sabi dito, Christians are not saved or sustained by training harder. Hindi kapag habang mas lumalalim ka sa pagiging Kristiyano mo ay mas nagiging ligtas ka. O habang mas lumalalim yung pagsunod mo ay mas nagiging ligtas ka. You won't be more saved than you are, more than saved na yung salvation is pataas ng pataas. Hindi po tayo nasusustain sa pamamagitan ng patuloy na pagtatry hard, pagiging masipag, pagiging faithful sa Panginoon, kundi we live by trusting what God has already promised and fulfilled in Christ. Ito po ay napakahalagang maunawaan natin na yung salvation mo ay nakatuon hindi sa nagawa mo, hindi sa gagawin mo, at sa kagagawin mo pa lamang, kundi ito ay nagmumula o nagro-root sa iyong pagtitiwala sa natapos na gawa ng Panginoong Hesus. Yan, siguro para na akong sirang plaka na paulit-ulit na pag hindi po siya do, na do this, do this, do this. Kundi, when we talk about our salvation, it is about done, done, done. Done, done, done. Okay, thank Kumbaga you. yung nagawa at natapos na ng Panginoong Hesus. Amen? Yan. It has been completed, accomplished by our Lord Jesus Christ. What you need to do is you have to trust God na maniwala ka na yung ginawa ng Panginoon ay sapat noon, ngayon at pagpakailanman. Amen? So, in faith, dapat hindi siya nagdudulot sa iyo ng kapaguran, kundi rest. Kaya nga po, if you can read from Matthew chapter 11 verse 28,
Yung sinasabi doon, "Come to me all you who are weary and heavy burden." Kasi ang pamamato ko ay magaan. Actually, yung iba ginagamit nila yung verse na yon para i-describe yung physical na kapaguran. Pero if you can read yung context ng verse na yon na kayong mga napapagod ay lumapit sa akin, yung verse na yon ay tumutukoy tungkol sa batas at sa biyaya ng Panginoon. Sinasabi doon na kayo ng mga napapagod na sa batas, na hindi nyo magawa yung tinasabi ng batas, "Come to me." Lumapit kayo sa akin, si Kristo ako, oh. Lumapit kayo sa akin sapagkat ang pamato ko ay magaan. And ay, sabi niya dun sa kasunod na verse that I will give you rest. Bakit sinabi dun ng Panginoon na hindi, ba't hindi na lang sinabi niyang I will give you work and rest afterward? Hindi. Ang sinabi niya, I will give you rest. Sapagkat ang grasya po, sa totoo lang, yung iba, hindi nila matanggap to because of their pride and because of their ego. But grace, the message of grace is literally resting and trusting on the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen. Yung patuloy po nating pagtitiwala at pananampalataya na, Lord, libre kong natanggap yung biyaya mo. Lord, salamat sapagkat sapat yung sakripisyo mo. Salamat, Lord, sapagkat hindi ka nagkulang. Salamat, Lord, sapagkat through your sacrifice, yung forgiveness ng sin ko is not by my not my works, not my effort, not by striving, kundi bunga ng ginawa mo. At Lord, sa ginawa mo, naniniwala at nagtitiwala ako. Kaya nga po, if you look at your salvation, it is basically and fully nakatuon sa pagtitiwala mo sa ginawa ng Diyos para sa iyo. Amen. Not by our performance, but by the work of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sino pang gustong bumasa ng Galatians chapter 4, verse 28? Yeah, sino pang gustong bumasa? Kasi Dave na lang. Galatia chapter 4 verse 28. Kayong mga kapatid ay tulad ni Isaac, mga anak ng pangako. Amen. Dalawa po kasi yan, ano, if you guys didn't know the context, si Sarah at si Abraham ay mag-asawa, and then si Abraham at si Sarah ay hindi sila magkaroon ng anak, and then ilang taon na sila nag-aantay na magkaroon ng anak, then God, si Yahweh, lumapit siya kay Abraham, kay Sarah, sinabi niya, "May pangako ako sa iyo, bibigyan kita ng anak, at yung sa pamamagitan ng anak mo na yon ay magmumula ang isang buong lahi." Sila naman, because of their impatience, siguro ang tagal naman ito mabuntis. Which is basically imposible din kasi matanda na din si Abraham and si Sarah ay baog. Kung titingnan mo, imposible talaga siya. Kaya ang ginawa ni na Sarah, may bright idea si Sarah, sabi niya, "What if sipingan mo na lang yung katulong nating si Hagar? What if sa kanya ka na lang makipagtalik para magkaroon kayo ng anak?" And then si Abraham naman, siguro natuwa si Abraham dun sa idea ni Sarah. And then nagkaroon nga po sila ng anak na si Ismael. Pero kung makikita natin, despite na minsan kasi gano'n ang isang bagay, kapag ka meron kang goal, meron kang pangarap, o meron kang isang bagay na pinagpe-pray, kapag hindi ka patient enough, kapag hindi ka nagtatrust sa plan at sa pangako ng Panginoon, at hindi ka nagtatrust sa timing ng Panginoon, ang tendency ng tao is gumawa ng kaparaanan niya or shortcut niya kung paano niya makukuha yung prayer na yon. Tama ba? Sometimes meron tayong pinagpe-pray and then hindi ka na makaintay, Lord, ang tagal talaga nung pinagpe-pray kong trabaho, ang tagal nung pinagpe-pray kong anak, ang tagal nung pinagpe-pray kong jowa, ang tagal nung pinagpe-pray kong motor, nung pinagpe-pray kong kotse. And then you try to make your own ways, gumagawa ka ng kaparaanan para masagot yung prayer mo na yon. And then, imbes na magtiwala ka sa gagawin ng Panginoon, you trust on what you can do. And ganun nga po yung ginawa ni Abraham. Pero even in this story, makikita pa rin natin yung grace ng Panginoon. Na sa kabila na si Abraham at si Sarah ay hindi faithful sa kanilang pagsunod sa Panginoong Jesus, alam mo ang ginawa ng Panginoon? Ng Panginoon, dahil pinangako niya, ginawa pa rin niya sa buhay ni Abraham yung kanyang pangako, because God's faithfulness is not dependent on the faithfulness of man, but His faithfulness. Naunawaan po, yung faithfulness ng Panginoon ay hindi nakadepende sa faithfulness mo sa Kanya,
kundi kapag sinabi ng Panginoon that this is my promise to you, anumang mangyari, anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, kapag pinangako niya at sinabi niya, He will do it because He is a faithful God. Amen. Amen. Tama. Isipin mo, gumawa na ng sariling kaparaanan sina Abraham. Kung iisipin mo, siguro dapat ang ginawa na lang ni Lord ay, bahala ka na dyan, tigas ng ulo mo. Sabing gagawin kitang anak. Sabing gagawan ko kayo ng anak ni Sarah, di ba? Di ba? Pero hindi. Ginawa pa rin ng Panginoon kung ano yung pinangako niya. And ang naging anak nga po niya dito ay si Isaac. So, yung si Isaac, yung naging child, a promised child. And kung bababasa natin dito sa Galatians chapter 4 verse 28, tayo daw po bilang mananampalataya ay tulad ni Isaac, mga anak ng pangako. Amen. And kung mababasa din natin Hebrews chapter 10 verse 23, panghawakan nating matibay ang ating ipinapahayag na pag-asa sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pwede bang i-chat natin dyan sa ating chat box? Can you say, tapat ang Diyos sa kanyang pangako? Amen. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. And I want all of you na maging malina, maging totoo po itong salitang ito sa atin na sa kabila na minsan hindi mo makita, hindi mo maunawaan, hindi mo malaman kung kailan ba mangyayari yung isang bagay. Yet, you still trust God because you know that God is a faithful God. Amen. Amen. If God says that He will heal you, He is faithful to heal you. If God says that He will lift you from poverty, He will lift you from poverty. Kapag sinabi ng Panginoon that He will give you a perfect body, He will give you a healthy body, and He is faithful to fulfill His promises, not because of your own faithfulness, not because of your own works, not because of your obedience, but because kapag sinabi ng Panginoon, tapat siya sa kanyang mga pangako. Amen. Amen. Tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Amen. Itong katsunod. Yan. So, pinakang summary po na gusto kong i-share sa bawat isa before we end in prayer. The Christian life is not about striving to be accepted, but it's about living confidently as sons and daughters of God. Alam nyo, meron akong isang paboritong kanta. I suggest siguro kung gusto nyo pakinggan, pwede nyo pakinggan yung kantang yon, that yung kantang There's No Striving in Your Love. So basically, ang lyrics niya parang sinasabi niya, how can I strive for something that I have received for free? Paano ko paghihirapan yung isang bagay na binigay sa akin ng libre? Paano ko pagpapaguran yung isang bagay na regalo? Paano ko paghihirapan yung isang bagay na inaabot sa akin ng Panginoon ng walang kahirap-hirap? So, ang pagiging Kristiyano po natin ay hindi yung pagpapakasakit natin, pagpunta natin sa pagdadasal ng nakaluhod, hindi sa dami ng Bible verse na nabasa mo. It is not all about those performance, but it is about living confidently na ikaw ay lumalapit sa Ama bilang sons and daughters of God. And nakakatawa habang binabasa ko to, it is so fitting dun sa team namin this year sa EIG, yung team natin this year that to come boldly into the throne of grace with confidence, di ba? Na ikaw ay may confidence ka na lumapit sa harapan ng Panginoon because when you come to the throne of grace, you are not coming to God as a servant, as a slave, kundi every time that you pray, every time that you open your mouth, lumalapit ka sa harapan ng Panginoon bilang isang anak ng Diyos. Amen. That hears all our prayer. Amen. Amen. Yan. Praise God. And tayo pong lahat ay let's close in prayer. Thank you, Lord. Salamat sa word ng Lord. Personally, I'm so encouraged. And alam nyo, habang tinuturo ko siya, parang mas nagiging malinaw at mas nagiging firm yung standing natin pagdating sa katuroan ng biyaya tungkol sa paano ba natin i-determine kung saan ba tayo tatayo sa ilalim ng batas o sa ilalim ng biyaya, na naging malinaw sa atin yung kung saan ba nagmula yung ating kaligtasan. Yan. So before we end, pwede mo muna tayong mag-close in prayer. Let's close our eyes and then let's pray. Thank you, Jesus. Thank you. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako. Salamat, Panginoon, sapagkat ikay tapat, mabuti at dakila sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo kami binigo.
na kami, Panginoon, ay ginawa mo mga anak, Panginoon, at ginawa mo kami, Panginoon, karapat-dapat bilang iyong mga tagapagmana. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na patuloy na nagre-remind sa amin na kami anak ng Diyos, na hindi kami nabubuhay sa pamagitan ng aming kakayanan, kundi nabubuhay kami sa kung ano yung kaya mo at ginawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, I bless each and every one of us, Panginoon. I pray for Rosnel, Panginoon, kay Kailin, kay Tupper, kay Brother June, kay Dave, maging kay Lloyd, Panginoon, kaging kay Joseph, kay Panginoon kumilos at gumawa sa kanilang mga buhay, O God. And Lord, I bless them. And Lord, kayong patuloy na mag-ingat at magprotekta sa kanila, O Diyos, at magbigay sa bawat isa ng karunungan. Salamat, Panginoon, wala kaming ibang maibabalik kundi ang pasalamatan ka, dakilain ka sapagkat ikaw'y tapat mabuti sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. And bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo pong lahat ay mag-picture taking. Yan. Picture tayo, picture, Lloyd. Wow. Kamukha natin dyan. Yan, picture po tayo. Kailin, Brother June. Sige po. 1, 2, 3. Joseph. Si Joseph. 1, 2, 3. Number 4 na, number 4. Chapter 4. 1, 2, 3. Yun. Thank you po. Thank you, Brother June, for joining. Bye-bye. Thank you. Bye-bye po, everyone. Bye po. Bye-bye, Ate Rosnel. Bye-bye, Kailin. Oo. What ko dyan? Brother June, bye-bye po. Salamat, Brother June. Ingat po kayo dyan. God bless, Brother June.